Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Senadora Amy, sinaksak patalikod ang kapatid na si Presidente Kuting ng Norte. Presidente Kuting ng Norte, tinuro naman si Liza Tanas na may kasalanan ng lahat ng nangyayaring masama sa ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan at hindi na talaga nai-apply ang kasabihan na blood is thicker than water when it comes to politics. Kaya na, gaya na lamang ng ginawa nitong si Senadora Amy dito sa kanyang kapatid na si Presidente Kuting kung saan mga kaibigan ay tininaydor niya ito at itinuro ang kanyang kababatang kapatid na ang may pakana ng lahat ng katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Kaya na lamang itong si Senadora Amy ay nag-decide or nakapagdesisyonan na mag-i-individual na lang or tinatawag nating magsosolo dito sa susunod or dito sa mid-year senatorial election na magaganap next year. Kung saan mga kaibigan ay talagang umalis na nga siya dito sa partido ng kanyang tinatawag na kapatid at pati na rin at hindi siya tinanggap dito sa senatorial slate ng PDP laban kung saan pinamumunuhan ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil nga mga kaibigan kung ating maaalala ay talagang ayaw na nga talagang umasa nitong mga Duterte at ayaw na talagang makipag-alyansa dito sa mga Marcos itong mga Duterte dahil nga sa ginawa nila dito kay Vice President Sara Duterte kung saan mga kaibigan ay talagang tinraidor nga sila at tunay ngang walang mga kaibigan ay walang tinatawag nating utang na loob. Kaya na lamang hindi maiwasan din ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Kunyari lang yan, hindi sila nagkakaunawaan ni Presidente Kuting kaya nag-independent siya. Hindi siya mananalo kahit ano pagawin niya, diretso inodoro, pasok sa Puso Negro. Hindi na dapat iboto yung mga politikong walang prinsipyo, lalo na matagal na silang nakaupo. Suportahan po natin kung sino ang ini-endorso ni PRRD nang hindi na tayo mabudol uli. Straight vote PDP laban. Support Duterte Family Team Japan. Lahat ng tinataas Tatay Diggs at Duterte family, huwag nyo kaming ibudol period. Doon tayo sa lineup ni FPRD na pumayag may palibing si dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani after 3 decades. OFW may isog international. Go Marcoleta, Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez at candidate ng PDP laban. No to Presidente Kuting or Presidente Team or Presidente Kuting Team. Boycott ang mga trapo, mga politikong nagsisibalikan, mga politikong wala namang nagawa habang nakaupo gaya ni Lito. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kababayan at mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Marcos. Thank you, sir. Kay Senator Amy po. Ma'am, good morning. Ma'am, I'm a little dismayed to hear that she does not think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. As someone close po kay President and kay VP Sara, may deception po kayo bang nangyari? Magkakaayos pa po kaya sila? Nako, kayo talaga. Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Palagay Yan. Yan ang problema sa iyo, Sen Aimee. Pagka kinompronta natin yung issue, ang kagad na pumapasok sa utak mo, ginagatungan kagad. Hindi naman sa ginagatungan yan. Kailangan nyo magbigay ng solidong tayo dyan sa mga ganyang klaseng issue para makadami kayo ng boto pa sa 2028 midterm election. Kasi kung ganyan lang ang tayo nyo sa mga issue, naku po, hindi ubren sa ating mga kababayan na lugar naman nanalo kayo, baka matalo pa kayo yan. Balita ko, dun sa pinakahuling Tanger Reserve, hindi na nakapasok yung pangalan nyo. O mas pinili pa si Lito Lapid kesa sa inyo. Mga kababayan, i-comment nyo nga sa baba kung susuportahan nyo itong si Senator Amy Marcos para mapag-usapan natin yan sa comment section. By the way, isang like lang talagang sobrang saya na natin dyan. Tuloy
Tuloy. Hindi, bilang tapat na kapatid at tapat din na kaibigan, huwag Uy! na natin dagdagan. Kayang-kaya naman nila sagutin yan. Tapat na kapatid daw at tapat na kaibigan, anak ng toka. Paano ka naging tapat na kaibigan? Walang humpay na binubugbog ang kaibigan mo, hindi ka man lamang iinig. Walang humpay na pambababoy ang natatanggap, pati nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung presidente na nagpalibing sa inyong ama diyan sa libingan ng mga bayani. Di ka man lamang iinig, di ba? Yun ang problema dito kay Senator Amy Marcos. Sa kakatahimik niya, maging siya nakaladkad sa mga kapalpakan ng kapatid niya. Dapat sana, ngayong mga panahon na to, kung marunong lang si Senator Amy na iposisyon ng kanyang sarili sa lahat ng kaguluhan na to, baka maging bida ka pa malang Kaso hindi ka naging bida, nagmukha kang kontrabida sa kakagitna mo sa kanila. Gumigit na ka gusto mo mamangka sa dalawang ilog, parang yung ibang mga politiko ho ngayon, talagang nakikita na natin kahit yung ibang mga sinusuportahan natin. Nakikita ho natin kung paano ho nila gamitin itong template nitong si Senator Amy Marcos. Ang kagandahan lang ho dito sa mga politiko na to, meron ho silang firm na tayo sa iba't ibang mga issue, kagaya dyan sa pagbira kay VP Sara dyan sa House of Representatives. Hindi ho sila sang-ayon dun sa mga ganong klaseng issue, no? Pero itong si Senator Amy, hindi ho natin malaman kung anong tinatayuan niya sa kanyang buhay, no? Oy, ang dami na ninyong last question. Sir, Yes. ma'am, Ilang yan? a few more pahabol, but this will be Magagawin mo short. dun. Ma'am, I read a short post from a columnist on Facebook na sabi niya that former President Duterte was overpowered by his advisors. Given this closeness that you have with your brother and with the Vice President herself, ma'am, Parang stress na stress ka, madam, ha? Naririnig mo pa lang yung entrada ng tanong, parang kulang na lang, kumamot ka. do you think Regard to what? this is with relation po dun sa sinabi niyo na para bang I remember na By overpowered by his advisors. By his advisors and not by those people who he thinks na nagtitiwala at nagmamahal po sa kanya. Ma'am, do you feel po ma'am na si presidente ay para bang na-overpower po ba siya ng kanyang mga Kapatid ko, o si Yes. Presidente Duterte? si Presidente Marcos po? Si Bongbong. Ah, Huwag do you- sinasabi na napakabait ng kapatid ko. Pero palibasa mabait, wag naman pinagsasamantalahan. Sa sobrang bait, pagka inayang magpulburon, mabilis pa sa alas 4. Sa sobrang bait ni Marcos Jr., lahat ng nakapaligid sa kanyang mga ulupong, kung ano man ang mga bisyo ng mga to, pinagbibigyan ho niya. At ang matindi, baka nakikipag-jamming pa ho siya. Anak ng toka. Import tayo, walang problema. Banatan natin si Bibi Sara, walang problema, banatan natin. Ganun ho kabait ang kapatid nitong si Senator Amy Marcos. Pero ma'am, do you still try to talk to him do you still try to talk to him about yung mga nangyayari and advise him for some reason? Siyempre, nag-e-effort naman tayo, pero siyempre, bisibisihan na ngayon at lagi kami nagkikita pag maraming tao. Kaya't kung minsan nasasabihan ko, pero kung minsan mahirap kasi ang dami nga nakapaligid. I've always said, Yan ang problema natin dyan, mga kababayan. Itong mga Marcos na to, talagang maguguluhan kasaysayan itong mga to. Mantakin nyo yun, ilan lang sila magkapatid, dalawa lang ho nasa politika na talagang Marcos, hindi pa ho magkasundo. Diba? Ba't di mo kausapin yung bayaw mo? Itong si Lisa Araneta Marcos, dapat sabihin mo, bayaw, kausapin ko yung kapatid ko, i-unblock mo na ako sa FB niya. Diba? Malamang sa malamang itong si Lisa Araneta Marcos, makita lang niya yung telepono, yung cellphone ng asawa niya, tumatawag itong si Manang Amy Marcos, auto-cancel. Kung mag-chat naman siguro itong si Amy Marcos dito kay Marcos Jr., sin zone lang sa kanya. Yan ang hirap sa atin Sinubo, ito akin lang naman ito. Isa sa may kasalanan kung bakit tayo umabot sa punto na to, walang iba kung hindi itong si Senator Amy Marcos. Kasi una sa lahat, kung hindi niya pinilit yung kapatid niya na tumakbo ng pagka-presidente, kasi sayang nga naman yung pagkakataon, di ba? Medyo mainit siya sa tao ng mga panahon na yon. Pero kung tumakbo si Bibi Sara, talo siya kay BP, no? Kay Mayor Inday Sara Duterte din. Kaso pinilit niya nung nabalitaan ng itong magkapatid na oportunista na to na hindi tatakbo itong si Vice President Sara Duterte, doon sila pumasok sa eksena.
Itong magkapatid na to, itong si Senator Amy, linigawan ho itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Base doon sa kwento nitong si Vice President Sara Duterte na talagang linigawan siya na magkapatid na to. Ito ang issue natin dyan. Ang problema ho natin dyan, alam mo nang bangag ang kapatid mo. Manang Amy, alam mong bangag ang kapatid mo. Kasi 'di ba nung base dito kay Binibining Maharlika, meron kang tinex sa mga vlogger na kung saan yun ba yung pinapabili ng asin yung certain vlogger, 'di ba? Alam mo na bangag yung kapatid mo pero isinubo mo pa rin ang sambayan ng Pilipino dito sa sitwasyon na kung saan hindi natin malaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan sa susunod na 3 taon. Kaya kung ang sinisisi nyo lang dito si Marcos Jr. Malaki ho ang partisipasyon itong ali na to kung bakit naluklok yan si Marcos Jr. dyan sa Malacanang. Kaya kung sakali, ito ho ang aking bilin sa ating mga kasama dito sa PH Update, mangyari hong huwag nyo na hong isama at ikampanya nyo na huwag iboto yang si Senator Amy Marcos sa 2025 midterm election. Kasi isa ho siya talaga sa mga main player kung bakit tayo nagkanda leche-leche ng ganito. Tuloy. Even when I was a 15-year-old, the bratty Yes. 15-year-old, Sabi- that Malacanang is a true snake pit. Ay, sabi And niya it yan. is. Sabi niya may ghost Naku po. pa. Ayun. Oh. Ay, Senator Amy, ito si-share ko lang sa iyo, no. Oh. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. I have it on good information from people na talaga nakakaalam na kaya bumalik ka na doon sa slate ng administration. Ay, gan- Si Senator Ping Lacson, hindi ko alam kung kinakantsawan niya tong si ano. Balik ka na dun sa kapatid mo. Ba't naging independent ako, bigla ka sumabay? Diba? Pagka-independent ni Lacson, sabay independent din ho daw siya. Partida, presidente kapatid niya pero ayaw ho niyang gumitna kasi gusto niyang kunin lahat ng boto sa magkabilang panig. Yung mga taga Visayas at Mindanao dahil galit na galit ho yung mga taga Visayas at Mindanao dito sa administrasyon na to. Kayo ba naman mayat maya wala hong direksyon, puro ayuda ang ino-offer sa inyo. Di man lang ho sila makapagbigay ng dekalidad na trabaho para talagang yung kita dire-diretso. Ang binibigay ho ng administrasyon na to puro ayuda. Kaya di katakataka yung mga kababayan nating nasa yung mga nasa laylayan, ika nga, kumbaga umay na rin sila sa ayuda. Kayo ba naman, walang dignidad yung pagkakaroon nyo ng pera. Pipila kayo ng napakahaba, pipil up kayo ng napakaraming form, tapos pipicturean kayo na hawak-hawak yung mga ayuda. Karamihan sa mga ngayon, sa mga beneficiaryo, sa tingin natin napapagod na rin ho. Kumbaga yung tipong ano ba naman to, pila ng pila, yung tipong sa bagay, ano ba ho bang magagawa natin? Wala ho talagang choice yung ating mga kababayan. Kung hindi pumila doon, wala naman mabigay na trabaho ang ating pamahalaan. Kaya para dito kay Senator Amy Marcos, automatic ho, ekis na ho yan sa 2025 midterm election. lang inside story na first time ko narinig. Totoo yan. Thank you. Hindi naman siya Thank you. nagbabago. We have Naku po, ano sabi ni Senator Amy? Ano sabi ni Senator Amy? Ang problema, hindi naman siya nagmamano. Masama pala ang loob nitong si Senator Amy dito sa kanyang kapatid. Hindi daw nagmamano itong si Marcos Jr. dito kay Senator Amy Marcos. Next time, ang problema bangag yung kapatid mo Ano nga asahan mo sa isang bangag? Pagka yan bangag na, wala nang kakilala yan. Ang alam niya na lang, pagka bumaba, kailangan niyang magpulburon ulit. Oh. Kayo, pamilya niyo yan mapamilya niyo yan, mag-usap-usap kayo, kausapin mo Sa tingin ko naman kung titigil tong mga to, etong mga Duterte na to, titigil yan. Itong si VP Sara, itong si Tatay Digong. Pero ibang usapan, pagka yung kinakalkal na nila, yung saligang batas, ibang usapan ho yun. No? Talagang magsasalita yung mga personalidad na yan, pagka yan ang binutingting na itong pamilya na to. Pero yung personalan sa social media, yung patutsadahan, sa tingin ko, itong si Senator Amy, kung ayaw niyang lumala pa ito, kasi base dun sa ating nakikita, hindi hihinto itong si VP Sara anumang oras mula ngayon. Kaya kung ako dito kay Amy Marcos, ayus-ayusin niyo yung mga desisyon niyo sa buhay. mag-photo up tayo. Pero before that, thank you. On a lighter, Ang madadagdag ko na lamang,
lumalala ang sitwasyon. Yung yes. sinasabi natin na overpriced or else illegally appropriated or misappropriated. Ang masamang balita kay Senator Ping, lumalala po yung sitwasyon. Unang-una, garapalan nagbebenta ng kontrata ang mga politiko. At yung sinasabi na 20% ni Mayor Benji, umaakyat na sa 30-40%. Ano Nako. pang matitira sa project? Yun ang malala. Ikalawa, lumalala na rin ang sitwasyon sa BICAM. Ako, ang may hawak sana ng COMELEC at ng DSWD. Laking gulat ko, wala namang hiningi yung DSWD o yung COMELEC na 12 billion para sa PI. Biglang nagkaroon ng People's Initiative at may pondo pang pagkalaki-laki. Samantalang yung mga opisina na dinadaing ng mga COMELEC, wala pa. Hindi ho ba kayo pwedeng magsagawa ng hearing in aid of legislation dyan sa mga insertion na yan? Kagaya na lamang ko sa Office of the Vice President, mantakin nyo yun, wala namang hinihinging ganun halaga ang OVP. Nagsingit ho itong mga aso ni Tambaluslos dyan sa budget ng OVP para sa mga ipinapatay yung silid-aralan. Kaso ang problema ho, hindi naman ho magalaw ng ahensya na kung saan ilinagak ang pondo. Ang makakagalaw ho yung mga aso ni Tambaluslos lamang. Kagaya rin ho nangyari dyan sa diyan sa COMELEC, di ba? Singit din ho sila, yung tipong nagkakagulatan sa DSWD, AKAP. Ay nung ito pang si hindi nga madepensahan niya nitong si Erwin Tulfo eh. Bakit biglang nagkaroon ng ganyan na programa wala namang ganyan doon sa proposed budget. Bigla hong nagkaroon ng ganyang klaseng na item wala naman na pondo na ilalaan ho pala sa AKAP para sa 2025 midterm election makaalagwa ng konti itong mga congressman at mga kaalyado nitong si Marcos Jr. Kaya napakarami ho talagang issue, napakaraming butas ng administrasyon na to na hindi na pag-uusapan ng mainstream media. Ngayon, yung mga vlogger na talagang hinihimay itong mga issue na to, sa mga vlogger nyo lang ho na to, maririnig kung ano ba talaga yung totoong nangyayari, yung talagang inaanalisa, yung kaganapan sa ating bansa. No? Yung mainstream media, wala na ho tayong aasahan. Pati yung sahod, lahat yan na talagang kinakailangan nila, napunta pala sa PI. Ganon din yung AKAP. Na nagulat naman ako, biglang may 26 AKAP. billion para sa programa na Correct, never correct. heard. Walang may alam at higit sa lahat, ang DSWD hindi alam kung anong isusulat doon, walang guidelines, walang formularyo, walang miski ano. Kaya't lumalala yung sitwasyon. I'm Agatha Gregorio po from Billionaire News Channel. Talagang lalala ang sitwasyon ni Sen Aimee. Ikaw, no? Hindi ka lang ho basta-basta kapatid. Isa ho kayo sa hawak nyo ho ang isa sa mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan, pagiging senador. Hanggang kailan ho kayo magiging senador? March, June. Meron pa ho kayong halos kalahating taon para ayusin yung mga problema na yan, para makapagpakitang gila sa mga botante. Tama, mali? Kaso imbis na yun ho ang gawin nyo, ang ginagawa nyo ngayong mga panahon na to, nagpe-play safe kayo kung ano-anong mga issue ang tinatalakay nyo na kung saan hindi naman hong direktang natatamaan yung ating mga kababayan dyan sa mga tinatalakay nyo na yan. Bakit hindi nyo ho talakayin yung walang habas na pagpamimigay ng ayuda, yung lumulobong utang ng Pilipinas, yung pagwawalang hiya dito kay Vice President? Siyempre, importante si VP Sara. Hindi ka pa nga nagbigay ng matibay na tayo kung ano nga ba ang stand mo dyan sa pagbira ng administrasyon na yan kay Vice President Sara Duterte. Kailangan ho marinig yan ng ating mga kababayan. Hindi ho pwede yung puro na lang ho kayo magpaparinig sa social media. Yung tipong pagka nagsasalita kayo sa mga press con, akala mo talaga napaka-intelihente, napakaraming nalalaman, alam na alam ang kanyang mga sinasabi. Senador ka, bakit di mo gawan ng paraan yan? Di ba? Senador ka na, kapatid mo pa presidente. Pagka hindi naihiyan si Chis, pagka meron kang gustong mangyari na hindi nasunod hindi nga pala pwede yun. Kasi wala kang direct contact dito kay Marcos Jr. At ang naglagay dito kay Chis Escudero dyan sa Senado, walang iba kung hindi yang si Mamsi. Di ba? Sinamsaman nga ng wine Di nakapalag Good morning po. So Sen Aimee, may question lang po ako regarding yung DSWD budget hearing. Kasi nabanggit po doon na maaaring nagagamit po yung DSWD para sa pamumulitika. Especially with the elections coming up. Tinitingnan niyo po ba kung posibleng nangyayari din yun sa ibang mga ahensya po?
Ang hawak ko yung DSWD pero marami ring reklamo sa iba't ibang mga ahensya, naririnig natin. Pero directly, nung nagka-hearing ako nung Lunes, talagang rine-report natin, syempre denied to death si Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya talagang sinusuri nila maigi. Pero nagre-reklamo noon na napakarami at kasama na rin si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos dumating pa si Congressman Kaimer Olaso ng Zamboanga City na sabi niya matapos niyang magdeklara na magme-mayor siya, biglang natigil ang lahat ng AX niya, napahiya raw siya. Kaya't marami tayong naririnig tungkol sa ganito sa Surigao del Norte, sa North Cotabato, at higit sa lahat, narinig rin natin yung hearing na si So, yung mga tumalon ka na, wala ka pang binigay na sagot sa amin. Sa mga naririnig yung gano'n, ano ang solusyon na ginawa ng inyong ng inyong komite diyan sa Senado para matuldukan yung pamimili ng DSWD kung sino lamang yung mga politikong makakapag-distribute ng AKAP, TUPAD, AIX at lahat ng pinamimigay na ayuda ng administrasyon na to. Sige nga ho, Senator Amy, ano hong ginawa ng komite nyo? Oh, nangingi na naman kayo ng commitment dito kay Rex Gatchalian. Sinungaling yun eh. Hindi ko kayo mabibigyan nun nung tipong pagka binigyan kayo ng sagot ng mama na yun, pagka sa susunod na hearing, gagawin yan. Ako po, yari ko kayo dyan. Vice President Sara dumadaing na lahat ng request ng OVP sa DSWD for financial assistance Naku, yan na nga nare-reject. Kaya napipilitan siya na magbigay at tumulong sa mga lumalapit sa opisina niya. So ito lang ang atin na ang ayuda dapat ibigay sa mga nangangailangan, hindi sa mga politiko o kung sino man na nakaupo at may kapangyarihan. Then, Senator, may update po ba regarding that? Kasi nga sinabi nga po yung issue dun sa OVP. Did Secretary Gatchalian get back to you na about the Yes, I investigation? inquired exactly about the ongoing investigation. He promised to conduct within the department, and he shared some screenshots, an exchange of communication between the OVP as well as the DSWD. Matapos yun, sinabi niya, nagka-award pa raw sila sa OVP bilang isang valued partner. But I requested that they put it all in writing so that we could get a proper report. In the meantime, this is ongoing at marami talagang reklamo, nagtataka, halimbawa yung mga taga Rizal, pati yung mga taga Pampanga at Bulacan na labis-labis na binaha. Bakit daw hindi sila nakatanggap ng kahit konting ayuda? Puros food pack daw. Kailangan daw nila ibuo, ikumpuni yung mga bahay nila at hirap na hirap sila. Samantalang, nababalitaan nila sa ibang lugar na kailanman hindi yan bumagyo, wala naman lindol, wala naman bulkan. Bilyon-bilyon ang binabagsak at kina-carpet bomb daw ang kalaban. Thank you very much. We have time for one or two last questions kasi marami daw naghihintay ng tinapay na bibigyan nila. So we have two questions. Sige. Two questions lang po. Yes. JV Santiago po from IBC 13. For former Senator Ping po muna. As former PNP chief rin po, alam po natin ngayon na medyo minute yung issue regarding sa, pinaimbestigahan yung EJK killings ng Duterte administration. Even ngayon, si Executive Secretary Lucas Bersamin stated his support na for PNP to investigate yung killings. Ano pong assessment nyo rito? And also regarding meron di yung manong reward system? I think yung PNP law should be revisited. Palakasan natin yung Internal Affairs Service. Meron yan pero hindi yung nagpa-function properly. Parang under the control din ng Chief PNP. Dapat parang separate service siya na kung saan independent talaga para magsagawa sila ng mga inquiry or investigation against erring policemen. Sa United States, pag narinig ng police, local man o national o state police, pag narinig nila yung internal affairs, medyo andap na sila, nanginginig na sila. Dahil alam nilang totohanan yung investigation. Yung internal affairs service natin dito, Director General din yung kanyang yung kanyang rango, Pero yung mga tauhan niya nanggaling din sa PNP. Mas maganda siguro independent, separate na yung service, yung pinaka-branch niya na hindi na pwedeng bumalik sa PNP, hindi na pwedeng mag-reassign. Nasa ganun, talaga independent yung kanilang gagawing investigation.
Pero anong opinion niyo po, Sen, dun sa may reward system nga raw po na kada Matagal na namin nababalitaan yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Dangan nga lang, wala naman nagka-come forward para aminin o kaya magsiwalat kung ano pa yung mga detalye tungkol sa reward system. Sa akin, kasi sa amin, natutunan namin sa PMA, yung punishment and rewards, part and parcel of leadership. Kailangan marunong kang mag-motivate by way of giving incentives or rewards. Marunong ka rin manakot para mapasunod, magdisiplina kung meron nakaambang punishment. Pero pag reward, ginamit sa maling pamamaraan, tulad ng naging ito na yung primary reason kung bakit pumapatay ng drug pusher o kay street pusher yung mga pulis dahil nag-aabang na reward, medyo masama. Mukhang kailangan baguhin yung sistema. Sa ngayon, wala naman talaga umiiral. Kundi, kung maganda accomplishment mo, i-promote ka. Pero wag na yung bibigyan ka ng pera, cash reward, pag may napatay ka. Kasi, anong nangyayari? Pero ang atin dito, Senator Ping Lacson, hindi ka namin iboboto. Hindi ka namin ikakampanya. Isa ka sa mga hindi namin ikakampanya at talagang ikakampanya ka namin para hindi iboto. Kasi isa ko kayo dun sa mga politikong pabalabalintong. Wala talagang paninindigan. Higa nga. Mantakin nyo yun. Talagang noong na-feel mo na, noong una talagang sobrang excited ang madla nung nakita nila itong si Lacson. Nasa senatorial slate itong si Marcos Jr., di ba? Saya-saya ng mga ng mga taga-suporta nitong si Lacson. Nung biglang umatras, naramdaman na ho nila. Nabasa na rin itong si Lacson na ang trajectory ng administrasyon na to napakabilis ho, talagang downward spiral, ika nga, talagang wala, bumubulusok, ika nga, sa pumubulusok ko ang administrasyon itong si Marcos Jr. Kaya ang pinakamagandang gawin sa kanyang kandidatura ng pagkasenador sa 2025, umalis na lang sa administrasyon, mag-independent. Kaya nga kanina, kinakantsaw niya itong si Senator Amy Marcos. Pinapabalik na niya doon sa senatorial slate ng kanyang kapatid. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, alawin nun natin kung ano ang take ng mainstream media doon sa mga binitawan ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pakinggan nun natin to. Nagpa-press con si Vice President Sara Duterte at lantaran na niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaungkatan pa ng nakaraan kung paanong ginamit lang daw ng mga Marcos si VP Sara para matalo sa eleksyon si Leni Robredo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa tingin naman ho natin, hindi ho yan papasinungalingan itong si Senator Amy Marcos. Yung mga binitawan itong si VP Sara doon sa kanyang dyan sa presko niya na yan, hindi ho niya pwedeng pasinungalingan na walang nangyaring ganon. Yung mga pagtawag, linigawan itong si VP Sara. Sabagay, inamin na rin naman itong si Sen Amy yung yung pag-uusap nila na yon itong si Vice President Sara Duterte. Nung maging presidente, ang nakaupo. Deretsahang binanatan kanina ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa ni Duterte na Mr. Deception ang Pangulo dahil sa sinabi nito noong nakaraang linggo na na-deceive o naloko siya sa inakalang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Beltar yan ng bise? Pero talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Inungkat pa ni VP Sara kung paano siya Ito ang problema natin dito sa mga mainstream media na to. Mawalang galang dyan sa sa News 5 para maintindihan yung konteksto na sinasabi nitong si VP Sara. Wala namang pipigil sa yan. Kahit gawin yung 20 minutes yung video na yan, papanoorin niya ng taong bayan. Pero yung tipong kakasabi lang, puputulin na kagad, hindi maintindihan ng mga manonood kung ano yung konteksto na sinasabi ni VP Sara na deception. Ang sinasabi niya doon, di ba, concern ka doon sa relasyon nyo nitong isang babae na to. Presidente ka na ng Pilipinas. Yung mga ganong klaseng pakiramdam, dapat napakarami mong trabaho, sir. At tupagin mo yung trabaho mo, hindi yung kung ano ang relasyon nyo nitong mga tao na to. Dahil nasa balikat mo ang buong sambayan ng Pilipino. Kinumbinsi noon ni Senator Amy Marcos na maging running mate ni PBBM. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Pumayag daw si Duterte na tumakbong VP para ituloy ang mga proyekto ng kanyang ama. 2 kondisyon ang hiningi niya kay Marcos. Una, maging secretary ng Department of National Defense. Pangalawa, tiyaking may air travel siya para makauwi sa kanyang mga anak. Pero parehong hindi nangyari yan. Kaya naman obvious daw na ginamit lang si Duterte para manalo sa eleksyon. Sa kabila niyan, hindi raw siya nagsisisi na vice president siya ngayon.
Pero yung sinasabi naman itong si Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga siya inalok nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng pagka-presidente. Pero alam naman natin itong si Tatay Digong base sa mga paglalarawan niya dito kay Madam Inday, parang yung opposite ng sinasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang ginagawa. Yung tipong meron siyang parang rebellious na yung tipong kung anong sinasabi mo, yun naman ang kabaliktaran na gagawin niya. Hindi ko natin alam, pero kung ako ay Tatay Digong, hindi na siya nagpakeme-keme. Inday, takbo ka, no? Pagka nanalo yan si Marcos, bangag yan. Merong record yan, nasa PIDEA, merong di ba? Hindi ko natin alam. Marami din naman nangyari nung mga panahon na yung kay Tatay Digong, di ba? Wala rin, hindi rin sila maayos nitong si VP Sara at itong si Senator Christopher Bongo nung mga panahon na yon, di ba? Hindi, wala ko tayong magagawa. Talagang mangyayari para malinawan yung ating mga kababayan kung anong klaseng mga leader itong mga Marcos na to. Kumbaga, yung galing ng ama, hindi ho natin pwedeng makita yan kay Marcos Jr. Malama, ito kay VP Sara, nakita nyo naman yung mga litanya niya. Yung galing na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa presidente itong si VP Sara, nasa kanya na ho yung karakas, yung bertud na kay VP Sara na ho. Drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Muli ring iginiit ng bise ang balak ng Kamara na ipa-impeach. Pagka yung mga ganong klaseng litanya na ho ang lumalabas sa bibig nitong ating Vice President Sara Duterte, sa tingin ko kailangan ng kabahan nitong mga walang yung yung tipong makikipagsabayan na ako dito sa isa na to. Di ba? Tinaran nyo ako, linoko nyo ako. Ngayon dito sa isa na to, talagang magkakaalaman tayo. Parang ganun ho yung dating, talagang merong diin yung mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Siya. Kung tutusin, si Marcos daw ang may ka-impeach na ginagawa. Sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. For sure, pa lang ho yan, meron lang isang congressman na magtatangka na mag-file ng, dapat po kasi merong isang congressman magtatayo dyan para i-move, para i-impeach ang isang impeachable government official, no. Ngayon yung yung isang congressman na yon, naku po, ma-overpower ho yun, tatanggalan ng budget, tatanggal ng committee membership, kung ano mang meron siya, uhubarin ho lahat sa kanya yon ng pamunuan ng House of Representatives. Nakita niyo ho yung nangyari kay Congressman Rodante Marcoleta, nagtatanong lang ho siya. Kumbaga point of order. Yung ibang mga komite, vice chairman pa siya. Tinanggal ho siya sa mga yon. Tinatanong niya lang kung ano ba, yung bang tradition natin dito, talagang ibabasura na lang natin. Yun lang ang tanong niya, hindi ho masagot ng mga kasama niya. Ang ginawa ho ng mga kasama ni Kong Dante, tinanggal ho siya sa mga komite niya, na member siya, dun sa mga committee vice chairperson siya. Kaya yun lang ho nakakalungkot. Dinadaan ho nila sa brasuan. Narinig nyo naman ho yung naunang video natin kanina. Itong si Congressman Ortega. Mantakin nyo yun, talagang todo ho sila kung makatanggol dito kay Marcos Jr. Kasi nga naman, meron napabalita, yung mga congressman na sobrang bibo dito sa pagbanat kay VP Sara, talagang alagang-alaga daw ho sila sa papalapit na 2025 midterm election. Yun ang mga bali-balita. Di umano, 100 million kada congressman doon sa, kung sino yung pinakabibo, siya ang pinakamalaki ang makukuha. Diyan sa kung sino man ang magbibigay sa kanila. Diba? Sa kabila ng mga birada ni VP Sara, ang sagot lang ng palasyo, no statement.